Mainit na balita, umabot na sa halos 70 individual ang kinasuhan o inirekomendang ireklamo ng Department of Public Works and Highways kaugnay sa issue ng flood control. May update din ang kagawaran tungkol sa pagsasampa ng mga reklamo sa mga nalalabing araw ngayong taon. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Kasi may isa o dalawa pa na mga kaso ang isasampa sa korte kaugnay ng mga questionableng flood control projects bago matapos ang taon. Ayon yan kay DPWH Secretary Vince Dizon. Ito raw ang nabanggit sa kanya ng Ombudsman habang binigyan diin na ng kalihim ang mga naging aksyon ng DPWH nitong mga nakaraang 4 na buwan. Ayon kay Dizon, may 87 na ng mga individual ang kinasuhan o kaya naman ay inirekomendang makasuhan kaugnay sa mga manumalyang flood control projects sa bansa. Kabilang sa listahang inilabas ni Secretary Dizon kanina na recommended for charges ay itong si dating House Speaker Martin Romualdez. Dati nang sinasabi ni Romualdez na wala siyang kinalaman sa mga questionable flood control projects. May 23 na rin na may mga kaso sa Sandigan Bayan at sa Regional Trial Court. At sa Enero, nakatakdang ilabas ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang listahan ng umano'y mga individual na pananagutin sa mga manumalyang flood control projects sa Cebu na itinuturong naging dahilan ng mga pagbaha at trahedya kamakailan sa probinsya. Ipinagtanggol naman ni Dizon ang ginagawa ng gobyerno laban sa mga tuligsa o pagtuligsa na mga maliliit na isda lamang ang kanilang napapanagot. Narito ang pahayag ni Secretary Dizon. May proseso tayo, hindi ba? Magpa-file sa ombudsman magpa-file sa korte. Ang mga na-file sa korte na malalaking isda, Zaldico, Sara Diskaya. Sa pagkakagam ko, tama ba? Di ba? Tama? Tapos mga regional director, etc. Okay. Pero yung mga nasa ombudsman, ang dami nun, 87. Including former Speaker Martin Romualdez, senators, congressmen, Secretary Bunoan, Undersecretary Cabral, Undersecretary Bernardo, they're all there. Samantala, Rafi, inanunsyo rin na sa susunod na taon ay magkakaroon ng DPWH ng malawakang pagre-recruit ng mga bagong graduate mula sa mga kursong engineering at accountancy mula sa iba't ibang universidad sa bansa. Ito ay para punan ang nasa 2,000 bakante mga posisyon sa ahensya bukod pa sa mga nabakante dahil sa mga nasibak sa serbisyo. Salamat din Secretary Dizon sa Bicameral Conference Committee sa pag-aproba sa 529.6 billion pesos na budget nila na halos 40% na mas mababa sa original na panukalang budget ng ahensya. Pagsisiguro ng DPWH ay upload nila mga proyekto na nasa budget sa transparency portal para masiguro na magagastos ng tama ang pera ng bayan. Rafi? Joseph, nabanggit nga yung mga kinasuhan at mga inirekomendang kakasuhan. Alam naman natin na wala silang kontrol sa mga ipapakulong. Pero may nabanggit pa sila, Joseph, kung malaki yung kanilang paniwala na may mapapakulong pang malaking isda ika nga bago matapos ang taon? Yung sa sinasabi ni Secretary Dizon, 1 or 2 cases pa. Meron yan ng mga personalidad personalidad, pero hindi niya kinilala yan. Tingnan natin kung yung 1 or 2 ay mai-shoot nila before the year end, Rafi. At Joseph, meron ba silang nabanggit itong si Secretary Dizon tungkol sa pagkakapasa ng kanilang budget na mas mababa kaysa sa kanilang hiling? Yeah, okay. Ang sabi niya dyan ay kung halimbawa na, number 1, nagpasalamat siya sa BICAM, no? Na naipasa na sa wakas yung kanilang budget. 40% lower yan dun sa hinihingi nila na something like 800, so parang 500. Mga less than, a little more than 500 billion na lang yung hawak nila ngayon. Pero kahit may 40% na cut, ay they will make do with what Congress gave them. So ibig sabihin, yung may mga projects na kung pwedeng i-revise yung ilang mga plano, ay gagawin nila yan para ma-adjust yung binigay na pera. But we also have to remember, Rafi, na yung pera ng DPWH ay malaking kabawasan dyan ay yung mga pinagtatanggal na nila ng mga flood control projects. Pero yung lumabas sa BICAM is an additional reduction. Pero kakayanin naman daw ng DPWH na pagkasahin yung budget na ibinigay sa nila ng Kongreso, Rafi. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Morong.
Nadaraanan na ng light vehicles ang bahagi ng Mauban-Tayabas National Road sa Barangay San Isidro sa Mauban, Quezon Province. Isinara ang bahaging yan kahapon kasunod ng pagguho ng lupa na humarang sa malaking bahagi ng highway. Dahil daw yan sa mga naranasang pag-ulan sa lugar. Nakikipag-ugnayan ng Mauban LGU sa Department of Public Works and Highways para sa clearing operations doon. Sa bayan ng Sampaloc muna pansamantalang padadaanin ng ibang sasakyan. Mataas pa rin ang posibilidad na magkaroon ng bagong sama ng panahon sa Christmas Week. Base sa datos ng Pag-asa, posible ang potensyal na low pressure area sa silangan ng Mindanao. Inaasang unti-unti itong lalapit at makaaapekto sa Eastern Mindanao at Eastern Visayas hanggang sa December 23. Mga kapuso, posible pang magbago ang mga datos na yan sa mga susunod na araw kaya tumutok palagi sa mga weather update. Sa ngayon, walang LPA o bagyo sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Ulan na dulot ng Intertropical Convergence Zone ang mararanasan sa Palawan at ilang bahagi ng Mindanao. Hanging amihan naman ang umiira sa Northern at Central Luzon kasama na ang Metro Manila, habang easterlies ang makaapekto sa iba pang panig ng bansa. Ngayong araw nakapagtala ang Pag-asa ng 16 degrees Celsius na lamig sa Baguio City, habang 23.6 degrees Celsius naman ang minimum temperature dito po sa Quezon City. Inianunsyo ni Pangulong Marcos na maaari na mag-emergency loan ang mga miyembro ng Social Security Systems. Simula yan ngayong buwan at may 6 na buwang moratorium o pwedeng hindi agad bayaran ang installment ng pautang sa loob ng 6 na buwan. Kasunod yan ang deklarasyon ng State of National Calamity sa buong bansa, kasunod ng mga dumaang bagyo. 7% ang interes nito kada taon. Ayon sa Pangulo, tuloy-tuloy ang pagkikipag-ugnayan niya sa SSS para makahanap ng iba pang paraan para magkaroon ng mas ligtas at alternatibong microloan at emergency loan. Base sa polisiya ng SSS, maaaring i-avail ang emergency loan sa loob ng 1 taon mula sa anunsyo nito o hanggang sa bawiin na ang implementasyon ng State of National Calamity. Para sa karagdagang detalye, pumunta lang sa opisyal na website ng SSS. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Puspusan ang paghahanap ng Philippine Coast Guard sa isang pasaherong napaulat na nawawala matapos sumakay ng barko sa Batangas Port noong Sabado. Chris, ang saan lugar naghahanap ang PCG? Rafi, nagsagawa na sila ng aerial inspection sa dagat na sakop ng Batangas. Ayon sa PCG, naghalughog na rin sila sa mga bayan ng Pola, Pinamalayan at Rojas sa Oriental Mindoro. Gayon din sa Western Visayas. Sa investigasyon ng mga otoridad, December 13, nang sumakay ng bus at roro si Danilo Villaluz na biyaheng Batangas-Katiklan para dalawin ang kanyang anak na may sakit sa Bacolod. Nakapagpadala pa raw ito ng litrato sa kanyang pamilya habang nasa loob ng roro. Ligtas namang nakarating sa Bacolod ang barko noong December 14, pero hindi na nakita pa ng konduktor ng bus at mga tauhan ng shipping line si Villaluz. Naiwan din niya ang kanyang personal na gamit gaya ng sapatos, bag, wallet at cellphone. Nananatiling blanco ang mga otoridad sa sanhi ng pagkawala ni Villaluz. Tiniyak naman ng PCG na gagawin nila ang lahat para mahanap ang nawawalang pasahero. Patuloy naman na pinag-iingat ang mga nakatira malapit sa Bulkang Mayon kasunod ng mga naitatalang rockfall event sa bulkan. Sa isang video, makikita ang pagbulusok ng mga bato mula sa crater ng bulkan sa tala ng Fivox. Simula kahapon, nagkaroon ng isang volcanic earthquake at 6 na rockfall events sa bulkan. Nananatili sa Alert Level 1 ang Mayon, kaya bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone.